Good day! You're listening to J1 King Talk Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at J1 King Talk Facebook. Here's your message for today. Doon tumayo na natutuwa ko dun sa sinabi niya. At yun po ay si Judy May. Sabi niya, huwag mong problemahin ang problema. Kasi problema na nga yan eh. Puproblemahin mo pa. Natandaan niyo ba yun? Tama naman, di ba? Hindi naman problema yung problema eh. Kasi nga problema na siya. Di ba? So, anong problema? Di ba? Tama ba? Ngayon, kung hindi problema ang problema, ano ba talagang problema? Sabi mo sa tabi mo, ano ba talagang problema? Okay. Alam niyo problema? Ang problema ay kung paano tayo tumutugon sa problema. Diba? So, hindi problema ang problema. Ang problema ay ang pagtugon sa problema. Amen ba? Okay. So, paano ba tayo tutugon sa problema? Alam niyo, iba't iba tayo ng pagtugon. Ano? Yung isa, relax lang. Di ba? May problema, di ba? Yung isa naman, naguhurumentado pag may problema. Yung isa naman, natutulog pag may problema. Sino sa inyo rito yung pag may problema, natutulog? Di ba? Alam nyo, karamihan ng makikita nyo yung pag may problema, natutulog? Mga lalaki. Mga kalalakihan. Diba? Bahala kayo dyan, mga babae. Diba? Bahala sila, yung mga asawa. Yung mga lalaki, tulog lang yan. Diba? Pag-gising yan, solved na. Diba? Sa babae, hindi yan titigil hanggang hindi niya nare-resolve yan eh. Ang mga lalaki kasi, ano yan, macho yan eh. Diba? Hindi natin, parang ang dating yan, matigas pa rin yan, kaya tutulog yan. Pero ang totoo, wasak na yan sa loob. Amen ba? Kaya lang wala eh. Anong gagawin ng lalaki? Kailangan, macho pa rin ako. Kailangan, iingatan ko to. Alangan namang umiyak din ako dyan. Eh yung mga babae, talagang iniisip nila yan. May iyak siya. Iniisip niya yan. Tapos gagawain ng mga paraan. Tatawag yan kung may matatawagan. Kaya pag-gising natin, tapos na. Amen ba? Kaya masarap maging lalaki. Amen ba? Ayan. So, sabi mo nga sa katabi mo kung nandyan yung asawa mo, thank you, sweetheart. Ayan. Okay. Anong dapat natin gawin? Paano ba ang tamang pagtugon sa problema? Una, practical, no? Huwag nating tingnan na ang problema ay problema. Kundi tingnan natin ang problema bilang pagsubok. Kasi pag pagsubok ang tingin mo, i-overcome mo. Pag pagsubok ang tingin mo dyan, lalampasan mo. Kasi yung word na pagsubok, may hamon na. Teka muna, anak ako ng Diyos eh. Pagsubok to. Antimano, papasok na kagad sa'yo si Job, si Joseph, ang dami mo nang may isip, di ba? So kung nalampasan nila, kaya ko rin. Pero pag tinignan mo yung problema, wala na. Susunod na yung mukha mo. Hindi mo maintindihan. Tapos lalambot na yung tuhod mo. Kasi nga problema eh. Diba? Okay. Let us pray muna. Let's pray. Lord, excited kami sa iyo. Napakabuti niyo po sa amin. We love you so much, Father God. We love you so much, Lord. At ang gawaing ito'y ino-offer namin sa iyo. Be glorified, Father God. At mataas ng napakataas ang pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus sa aming kalagitnaan. At ang banal na Espiritu Santo na dakilang guro ng bawat isa ang siyang magturo at maging gabay namin ngayong umaga. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, everybody say, Amen. Okay, so title, Paano tumugon sa pagsubok? Natutuwa ako kasi hindi ko kinausap ang vertical anointing, no? Ang worship team, para kantahin nila yung mga bagay na yon. Naalala nyo? Puro may patungkol yan sa may kinalaman sa mga pagsubok na nararanasan natin at kung paano siya lalampasan. Amen ba? Kaya sabi ko kanina talagang one spirit itong kaming mga ito. At hindi ho kami nagmi-meeting ng mga yan eh. O, ito ituturo ko, ito pakanta nyo. Wala. Si Lord na bahala. Okay? So, kaya kanina tuwan-tuwa po ako.
So, paano ba tumugon sa pagsubok? Sino ba po sa inyo dito ang hindi na nakakaranas ng pagsubok sa buhay? Meron? Ako po nagsasabi pag may exempted kayo ngayong Sunday. Oo, pwede na kayo umuwi. Meron? Pwede na. Exempted na. Pwede kung meron ba kayong yung pinapapirma sa akin ng mga estudyante, pipirmahan ko na. Sabi natin, Lord, exempted na siya, hindi naman na siya nagkakapagsubok eh. Wala. Talaga. So, lahat ng nandito, dinadaanan pa rin ng pagsubok. Okay, para sa ating lahat ito. Una, tanongin mo ng katabi mo, ready ka na ba? Paano tumugon sa pagsubok? Paano tumugon sa pagsubok? Ayan. Okay. Number 1, magtiwala na ang plano ng Diyos ay mabuti. Jeremiah 29 verse 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Sino sa inyo dito ang nagplano at pagkatapos niyang magplano, nalimutan niya ang kanyang plano? Sabi ng mga kasama niya, hindi po, yung ginagawa natin, di ba ikaw nagplano nito, sumunod nga kami sa iyo eh. Sabi niya, talaga, hindi ko matandaan eh. Hindi, gantong oras, hindi, pinlano mo to. Sa'yo yung sinusunod namin. Tapos sabi, hindi ko talaga matandaan yan. Pasensya na kayo. Kailan? Talaga, hindi ko matandaan eh. Meron bang ganon? Nakakatawa, no? Siya nagplano, tas nalimutan niya. Pero ito, ang Diyos mismo ang nagsasabi, batid niyang lubos ang kanyang mga plano sa'yo at sa akin. Amen ba? Tang maganda. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Grabe pala ang plano ng Diyos sa atin. Sigurado tayo na kapag ang Diyos ang nagplano, ito'y sa ikabubuti natin. Amen ba? Sa plano, meron kang kailangang prosesong daanan. Kung may kinakailangan tibagin sa dapat nahaligi o pader, para lamang sa mas ikagaganda nung bahay na itatayo uli, okay lang. May sakit yun. Kasi may tinitibag. Amen ba? Pero maniwala ka, dahil maganda ang plano ng Diyos sa'yo, hayaan mo lang na dumaan sa iyan. Magtiwala ka na ang plano ng Diyos ay mabuti. Hindi mo man naintindihan, nasasaktan ka man, ang dami mo mang katanungan, wala kang ibang dapat gawin, kundi magtiwala na ang plano sa iyo ng Diyos ay mabuti. Church, ikaw ay nasa tamang lugar na kung saan napakaganda ng iyong hinaharap. Nakikita ko po sa inyo ang mga napaka-successful na mga tao sa bayang ito. Ang mga kabataan na siyang magiging leader ng ating bayan. Ang mga nanay at tatay na talaga namang merong impluensya at may impact sa bawat komunidad na kanilang ginagalawan. Nandito po yun sa loob ng church na to. Amen ba? Praise God. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ngitian mo naman yung katabi mo. Sabi mo, ang grabe talaga ni Lord sa atin. So, ang question, kumusta ka ngayon? Nahihirapan ka ba? Nasasaktan? Naiisip mo na ba na parang susuko ka na? Parang ang hirap ng buhay Kristiyano. Parang araw-araw na lang akong nakikipaglaban. Diba? Hindi ko na magawa yung pakikisama ko sa mga barkada ko. Nasabi ba ng mga youth yan? Pagpupunta sila doon, hindi na ako nakakasama kasi hindi nga pwede. Nahihirapan ako kasi tumutugtog ako dito pero meron akong gustong gawin eh. Hindi ko magawa. Parang ang hirap. Gusto ko na yatang sumuko eh. Gusto ko na yatang, di ba? Amen po ba? Pero kapatid, maniwala ka, sa pagpili mo ng tamang gawain, no? Sa pagpili mo sa Diyos, sa pagpapatuloy mo, sa pagsunod sa Diyos, gusto kong sabihin sa iyo, inilalagay mo lalo ang sarili mo sa isang napakaligtas na lugar.
Amen ba? Sabi ni Joanne kanina, di ba? Saan daw ba ang pinakaligtas na lugar? Saan? Sa tunnel? Kasi yung iba nagpapanik na sa ibang bansa eh. Magugunaw na raw ang yung iba nagagawa na ng mga tunnel sa ilalim ng lupa. Puro bakal 'yon. Doon na yata sila titira. Diba? Sino gustong tumira sa tunnel? Mahirap 'yon, 'di ba? Umuwi na lang tayo kay Lord kaysa tunnel ka titira. 'Di ba? Amen ba? Ayan. So welcome muna sa ating kapatid na si Pastor Cyril ng JA1 Marikina. Tayo, Pastor. Ayan. So, kaibigan po natin yan, ang ating kapatid na yan. Okay, magtiwala na ang plano ng Diyos ay mabuti. Alam niyo bang tayo bilang tao ay meron ding mga plano na sa tingin natin maganda. No? Sino dito yung kinukuha niya yung anak niya ng educational plan, ganon, mga prudential life, yan. Hindi ko na isama yung yung Caritas. Sama na rin niya Ate Banji. Yan. Caritas, di ba? Simula yan ipanganak, nagpaplano na ng maganda. Hanggang sa mamatay. Ito, may kasama St. Peter eh. Ganon katindi tayo kung magplano. Tayo nga, sabi ni Lord, nagpaplano kayo ng magandang bagay, mga tao, lalo na siya, na talaga namang ang plano ay napakaganda sa bawat isa. Amen po ba? Praise God. Ayan. So, sabihin mo nga, magtiwala na ang plano ng Diyos ay mabuti. Ano sabi ng Isaias? Ang aking isipay, hindi ninyo isipan. Magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit ay higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Galing Alam niyo si Lord, pagka binasa niyo tong verse na to, si Balagtas, panis kay Lord, Panis kay Lord to, basahin niyo to ng balagtasan ng dating. Ang aking isip ay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit ay higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Panis si Balagtas doon. Amen ba? So talagang ang bait ni Lord, nagbibigay siya talaga nung wisdom niya sa mga tao. So hindi ko lang alam kung born again si Balagtas. Pero 'di ba, yung karunungang meron siya, galing kay Lord 'yon. Amen ba? Ayan. So ibig sabihin ni Lord, iba yung pamamaraan ko, iba yung plano ko. Magkaiba tayo. Dahil magkaiba tayo, mas mataas ako kaysa sa'yo. Ikaw hindi mo kita future mo. Ako kita ko future mo. Kanino ka magtitiwala? Sa hindi nakakakita o sa nakakakita? Ayan. Kaya huwag ka magtitiwala sa, di ba? Minsan iniisip mo, ito mangyayari, ito. Pasama ng pasama iniisip mo eh. Di ba? Nadapa lang eh. Andun na, nasa ICU na agad yung isip mo. Di ba? Kasi ang bilis mo mag-isip eh. Nadapa, naku, ganyan yan. Pag tetano yun eh. May tumama ditong karayom na may ganyan-ganyan. Tapos, lalaki yan, ganyan. Ang layo na ng isip mo. Tapos nakita mo ang layo. Dapat doon, wala yan in Jesus name. Tayo na, kaya mo yan. Di ba? Dapat ganon. Kung mag-iisip ka, dapat magandang bagay. Di ba? Nadapa. Diyan ko nakikita ang aking anak. Nakapag yan tumayo, grabe yan. Ang tinding taas ng pangarap niyan eh. Di ba? Tuloy-tuloy na yan. Lilipad na yan. Stewardess yan eh. Amen ba? Dapat ganon. Kung mag-iisip ang Kristiyano, talaga namang matinding mag-isip, mabuti. Amen ba? Hindi kung mag-isip tayo sa pasama. Pag may pasama dito, sabi mo, cut, JA1 ka ba? Amen ba? Okay, praise God. So ulit, magtiwala na ang plano ng Diyos ay mabuti. Sabi mo sa tabi mo. Ayan. So may nagsasalita pong walang kausap, ha? Ingat-ingat, ha?
Okay. Isaiah ulit, 45 verse 9. Ang palayok ba ay makapagrereklamo sa gumagawa sa kanya? Nakita na ba kayo ng gawaan ng palayok? Mga bata, hindi nyo naintindihan yata yun, Kasi nakakita kayo, palayok na. Pero sino dito yung nakakita talaga ng gawaan ng palayok? Ginagano nyo yung umiikot, di ba po? Hinuhulma yan. May maghuhulma. Nakakita na ba kayo ng palayok na kusang nabasag mag-isa? Nabasag, hinuhulma siya, nabasag. Tapos nung binubuo, nababasag uli. Di ba? Hindi lang naririnig nung naguhulma, nagsasalta pala, ayoko yung gagawin mo sa akin. Gusto ko malaking palayok. Maliit na palayok lang ginagawa mo eh. Di ba? Wala daw palayok na nagrereklamo sa gumagawa sa kanya. Gayun din tayo. Hindi maganda na bilang tao, nagrereklamo tayo sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Basta magtiwala ka. Napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay mo. Masakit man, pero mas malaki po ang pagpapalang kapalit niyan. Amen po ba? Hindi nga natin alam, malay mo. Hinahanda ka lang ng Diyos eh. Diba? Hindi natin alam. Hindi natin alam kung bakit ganun, ba't ganito. Pero balikan mo yung mga nilampasan mong pagsubok. Makikita mo na yung solution binigay. Diba? Nung una nag-iisip kay, bakit? Ganyan. Hindi mo alam. Pero nung nalampasan mo na naisip, kaya pala. Ang galing ni Lord, no? Gumaganon ka. Nagpapatotoo ka tuloy. Diba? Nakita nyo? Lahat na nagpapatotoo, pinapatotoo muna si Satan. Alam nyo po, ganyan-ganyan. Grabe, hadlangan pa ako. Ganyan-ganyan. Una siya eh. Di ba? Yan. Tapos sa bandang huli, sasabihin na niya. Re-rest back bigla. Grabe ginawa ni Lord. Kasi ganito po, ganyan-ganyan. Napakabuti ng Diyos. Amen ba? Amen. Palakpakan naman silang lahat. Di ba? Palakpakan silang lahat. Di ba? Ulit, palakpakan silang lahat. Yan. Mga kayo, super blessed talaga kayo. Kaya kayo super blessed, alam niyo kung bakit? Ang tipid nyo. Pati sa palakpak, matipid. Okay. Okay. May tatanong ba ng luwad sa magpapalayok kung anong ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumagawa sa kanya? Wala yan. Hinahayaan lang niya. Baloktotin yan. Lagyan niya ng toldok sa gitna. Lagyan niya ng star dun sa ilalim ng palayok. Wala yung pakialam. Basta mahalaga. Okay lang kung anong gawin mo sa akin. Diba? Basta alam ko, magandang kalalabasan nito. Amen ba? Sa buhay mo, simula na makakilala ka sa Panginoon, gusto kong sabihin sa iyo, alam na ng Diyos ang bukas mo. Tapos na ang bukas mo. Sa harap ng Diyos, finished product ka, napakaganda mo, napakakinis mo, ang tindi mo. Amen ba? Kaya kung ano man yung dinadaanan mo, hinuhulma ka pa. Amen ba? Pag mas matagal ang hulmahan, mas maraming dekorasyon. Amen ba? Pag mas matagal at masyadong masinsin ang pagkakagawa, hindi ka ibebenta sa palengke. Ibebenta ka sa landmark. Di ba? Grabe. Nakakita na ba kayo ng palayok nasa landmark? Wow, sosyal. Magkano yung palayok? 30,000. Palayok lang. Di ba? Nasa landmark eh. Di ba? Alam niyo kung bakit? May 14K yun dun sa ilalim. Nakadubog. Di ba? Grabe. Okay. Sino rito ang talagang magtitiwala na sa Diyos? Okay. So, Genesis 50 verse 20 tayo. Si Joseph, masama nga ang ginawa ninyo sa akin. Sabi niya sa mga kapatid nung sila muling magkita. Kasi nga siya binenta. Subalit, ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy naligtas ang marami. Grabe. Saan kayo nakakita ng taong nakakakita ng mabuti sa masamang bagay na nangyayari? Sabi ng iba, ting, 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 ting. Loading, no? Loading. Loading. Mabilis naman eh. Ilan lang ba naka-Wi-Fi, nakapasok? Limitado lang. Mabilis na. Amen po ba? Alam nyo, si Joseph,
Nakita niya tong bagay na to, na kaya daw ang sama-sama na nangyari sa kanya dahil may mabuting plano ang Diyos. Tayo minsan, pag nangyari sa atin yon, ganito ginawa mo sa akin, re-resbakan kita. Diba? Kapag puno na ang salop, dapat na kayong kalusin. Diba? Kaya takot na takot ang kanyang mga kapatid dahil ang sama ng ginawa nila. Kaya yung mga gumagawa ng masama, takot yan. Amen ba? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang takot? Nakakatakot. Ay, walang nakakatakot dito. Lahat ng nandito ay talaga namang napakaganda at napakagagwapo. Amen ba? Nakakatakot, di ba? Kasi grabe yung anointing. Na? Kaya kapag papalapit na kayo, lumalayo na sila. Okay? Sabi niya, pinahintulot ng Diyos ang kapangang nangyari sa akin para sa kabutihan. Dahil doon naligtas ang marami. Dahil sa naganap kay Joseph, hindi natuloy ang plano ng mga Egyptian na ubusin sila. Pinreserve sila ng Diyos sa pamamagitan ni Joseph. At dahil doon, mismong yung mga kapatid niya, hindi na pinatay o sinaktan ng mga Egyptian. At dahil doon, nag-umpisang makapagparami muli ang Israel. Church, sa nangyayari sa iyo, baka naman may dahilan ng Diyos na marami ang dapat maligtas. Baka naman kaya ka nasasaktan ngayon dahil maraming ngingiti bukas. Baka naman kaya ka nahihirapan ngayon para bukas maraming magaanan. Baka naman kaya ka ganyan ngayon para ganyan sila bukas. Nakita nyo? Grabe. No? Ganyan at ganyan. Ganon po mga Batanggenyo eh. Ganyan at ganyan. Naintindihan nyo ba? Sabihin mo, wag kang ganyan. Dapat ganyan. Iyon, okay. Nakuha na. Next. The power of focus. Kapag tumingin ka sa mundo, mababagabag ka. Nakita ba natin ang mga nangyayari sa Middle East? Kanya-kanyang gastos para bumili lang ng bomba. Bumabasos ng napakaraming pera para lang mambomba ng ibang bansa. Kung yung binibili ng bomba, tinatayo na lang nila ng mga bahay. Hindi, bibili ng bomba, mangwawasak ng bahay. Diba? Mababagabag ka talaga. Kapag tumingin ka sa sarili mo, mananamlay ka. Bakit? Alam mong limitadong kakayanan mo. Alam mong marami kang bagay na hindi kaya. Biyaya lang ng Diyos. Amen ba? Kapag tumingin ka kay Kristo, mapapahinga ka. Ang tanong, kumusta ka na ngayon? Kung ano ka ngayon ay resulta kung saan ka nakatingin. Ngayon, saan ka nakatingin? Sa mundo, sa sarili mo, o kay Kristo? Sabi nyo kay Kristo. Tingnan nyo nga ang inyong mga muka. Tingnan ang muka ng katabi. Anong nakikita nyo? Pag mukhang mapayapa at napayapa ka din, kay Kristo nga yan. Pero pag nabagabag ka, alam na. Amen ba? Ayan, sabi mo sa tabi mo, smile naman. Ayan, praise God. Maggamot kayo. Lagi kayong umiti. Para libre na tayo sa mga food supplement. Kahit di na kayo kumuha sa amin ng Usana, di ba? Okay na yon dahil lagi kang nakangiti. May antioxidant ka. May anti-aging ka. Ang daming nangyayari sa buhay mo. Ngingiti lang. Amen ba? Ayan. So, walang mga anak ng Diyos na nakasimangot palagi. Amen ba? Diba? Pag nakita ka ng maya o ng ibon, dugtong ka. Sasabihin, ako, Kristiyano ba yun? Para nang walang ama, nakasimangot. Buti pa kami. Ibon. Diba? Lagi kaming kumakanta. Tweet, 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 tweet. Diba? Kaya pagka ikaw ay mukhang problemado siya, tatawanan ka ng maya. Next, number 2 na tayo.
Paano tutugon sa pagsubok? Magpuri at magpasalamat. Diba? Maaring sabi nyo, alam ko na yan eh. Diba? Pero yun nga eh, alam na nga natin, kaya eto ngayon muli, lalo pa nating aalamin. Diba? Kahit po ba may problema? Yes. Kahit may problema. Anong sabi ni Captain Jack Sparrow? Kilala niyo ba si Captain Jack Sparrow? Anong title ng pinanood niya, anong movie na yan? Pirates of the Caribbean? Okay. Sabi niya, the problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Do you understand? Oh, di ba? Naintindihan niyo ba? Okay. Hindi man daw problema yung problema, kagaya nga sinabi ko kanina, at yun nga yun. Diba? Ang problema ay paano ka tumutugon sa problema. Ngayon, kailangan mabago na. Pag may problema, ngiti agad. Wow, may problema. Uy, grabe to, blessing to. Diba? Kaya pag tinanong ka, kumusta ka na? Eto, may blessing. Talaga, may blessing ka. Buti ka pa. Diba? Sana ako din. Gusto mo? Sabi mong ganon. Oo, matindi yung blessing ko. Ang bigat-bigat. Gusto mo? Sharean mo ako. Lika, punta tayo sa bahay. I-share mo na sa kanya. Diba? Malay mo, gamitin siya ni Lord. Di nakashare siya sa'yo. Lalong gumanda yung blessing. Diba? Amen ba? Alam niyo, pag ang usapan ay mga blessing, tayo mga JA1 lang nagkakaintindihan eh. Kasi sa iba, pag may pagsubok, talagang pagsubok yon. Halatang halata yun. Seryoso. Tapos hindi ngumingiti. Ang buhok niyan, nakapamada talaga yan. Seryoso eh. Tapos hindi pwede kausapin niya pag lumabas ng bahay yan. Hi, good morning. Anong maganda sa umaga? Wala. Seryoso yun kasi nga nakafocus siya, may iniisip siya. Pinoproblema niya yung problema. Amen ba? Pero ang JA1 paglabas, kumusta ka na? Eto, grabe, payaman ng payaman. Oo, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti. Kaya tuloy, may kapatiran tayong nagsabi ng ganito sa ibang Kristiyano. Ibang church, sabi ba naman ganun sa kanya, alam mo, ang yabang nung kapatiran. Kinumusta ko lang, palibasa yung nagkaroon. Sabi ba naman sa akin, ito, payaman ng payaman. Hindi nyo naintindihan, yun. Deklarasyon natin yun, di ba? Kaya pagka ibang church, huwag kayong magsasabi ng payaman ng payaman. Wag, baka ang dating sa kanila noon minsan, parang nagmamalaki JA1 eh. Di ba? Kaya pag tayo-tayo na lang magsabi ng payaman para tayo yumaman, ha? Okay? Wala pa sa ating magsasabi ng yabang ng mga yan, ganyan-ganyan. Atin lang, no? Pero pagka sinabi niyang, ano bang sikreto niyo? Di sabihin mo na, ito, payaman ng payaman. Declare lang kamo ng declare. Di ba? Yan. Alam niyo, tuwan-tuwa si Lord, i-bless at pagpalain yung mga tao na, yung mga Kristiyano na parang bata. No? Na makarinig lang ng maliit o simpleng pangako ng Diyos, automatic excited na, wow, grabe talagang ganun agad. Samantalang yung iba na, di ba, matagal na. Ang ganda-ganda na nung sinasabi, di ba? Wala pa, seryoso pa rin. Anong connection niyan dun sa verse? Babanatan ka pa. Dahil siya pala nag-aral sa Bible school. Naku po. Buti na lang, di tayo nag-aral sa Bible school. Kaya lahat, kahit na hindi maganda yung sinasabi, dahil sa atin, pinaganda natin yun, ganun ang hindi nag-aaral eh. Lagi na lang umaasa sa Diyos na mula sa masama, lalabas ang maganda. Diba? Kaya sabi nila, hindi yan mali yung paggamit mo ng verse. Sabi ko dun sa sarili ko, nung kausap ko yung pastor, okay lang. Kung mali yung paggamit ko, okay lang. At least gusto ko blessing. Diba? Kung ikaw, ayaw mo siya. Kaya malungkot eh. Ayun. So, praise God. Ang layo ng nararating. Napansin niyo ba? Nakahalata ako eh. Ulit. Magpuri at magpasalamat. Acts 16 verse 25. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas, kasi po sa pangangaral sila ikinulong. At eto na po, habang sila'y nasa kulungan, hindi magandang kanilang kalagayan. Nakatanikalayan. Na talaga naman hindi maganda. Sabi nila dito, sila ay nanalangin at umawit ng mga himno. Sino sa inyo dito, nung makulong, si Miguel na lang eh. Na isang araw, may gawain dito, lumabas, bumili ng tinapay na gutom. Nadaanan ng barangay, nabitbit si Miguel. Yan. Pumunta ako doon.
kinakausap ng ibang mga batang hamog. Ganyan-ganyan. Hoy, tinatawag siya. Ako naman, pinaobserbahan ko lang. Sabi, ano pong pangalan niya? Kasi hindi nga nagsasalita, seryoso. Sabi ko, Miguel. Sabi niya, hoy, Miguel. Miguel, ginaganyan siya. Taga saan ka, Miguel? Taga ganyan. Hindi siya sumasagot. Ganun lang. Diba? Ngayon, Miguel, eto na sikreto. Diba? Kagaya ni na Pablo, nasa kulungan sila, kumanta sila. Hallelujah. Diba? Walang pakialam dun sa mga tao, kanta lang ng kanta. Diba? Ayan, so eto sikreto, Miguel, ha? Buti na lang, hindi kita iniwanan dun sa biyaya ni Lord. Naawa sa akin siguro. Pinauwi si Miguel. Kaya lang hindi sa akin, hindi ko kasama. Hinatid pa rin ang barangay pa uwi. Siguro naisip nila, naku, parang seryoso tong bata, ilabas na natin. Yung iba kasi, sanay na. Siyempre, ayaw nila sa bahay, magulo. Parang mas tahimik sa kulungan. Kaya nung nandun, ang saya nila, umiinom ng tubig, tas naglalaro. Si Miguel seryoso. Kaya naisip nila, siguro ito'y masanay sa bahay, iuwi na. Diba? Ayan. Ano sabi ng 26? Habang sila'y kumakanta, walang ano-ano'y, lumindol ng malakas, at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto, at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. At tumahimik ang lahat. Diba? Kumanta lang, nabuksan, nakalag ang mga tanikala, nabuksan ang bilangguan. Church, anuman ang kulungang kinalalagyan mo ngayon, gaano man kabigat ang problema mo ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, magpuri ka, piliin mong sumamba sa Diyos, guguho ang lahat ng pader na meron sa harap mo, makakalag ang lahat ng mga tanikala na meron sa harapan mo, at ililigtas ka ng Panginoong Diyos. Amen ba? Hallelujah. Kaya church, ang pinakamataas na papuring pwede mong ibigay sa Diyos, alam mo kung kailan? Sa oras na ikaw ay nasa mabigat na pagsubok. Dahil totoo ang pagsambang gagawin mo sa Diyos. Madaling sumamba kapag magandang naranasan. Pero iba ang paraan at iba ang dating sa Diyos ng pagsamba mo kapag ikaw ay nahihirapan. Amen ba? Kaya eto sikreto. Kung gusto mong tapusin ang problema na yan, sambahin mo ang Diyos, purihin mo ang Panginoon, set up mo na yung kwarto mo, lagay mo na yung mga Christian song dyan. Pagkatapos, ihanda mo na, tas magsimula ka na. Magpabango ka, maligo ka, tapos pumasok ka. Okay. Tapusin natin to ngayon. Kailangan, desidido ka tapusin na natin to. Masyado ng okay. So, start ka na. Close your eyes. Tapos, maya-maya, play the music. May remote lang. Di ba? Dahan-dahan yan. Ayan na. Umuugong na. Diba? Tapos nakita mo yung lugar, parang iba na. Pumapayapa yung buong kwarto mo. Maya-maya, pataas ng pataas yan. Pataas ng pataas. Grabe. Hindi mo na mapigilan. Tapos, gumaganyan ka na. Umiiling-iling ka pa, di ba? Tapos, lakad ka ng lakad, kabisado mo naman yung kwarto kahit nakapikit ka eh. Di ba? Tapos, tumugtog na di ba? Humataw ka na, mag-isa ka, oh, hallelujah. Amen ba? Alam nyo, pagka talagang wala na eh. Yun na lang. Alam na yung nabis yung pag lumagapak na yung pinto ko. Bag. Minsan daw, gumanon ako eh. Sabi ni Mama, ang bilis daw ni Bes tumakbo sa baba. Mama, ipag-pray natin si Pastor. Kasi alam niya, may lumagapak na eh. Yung lata ng ng biskwit, syempre, wala nang laman yun eh. Binanatan ko, bang! Ganon, doon sa loob ng kwarto, talsik. Syempre, narinig ni Bes, takbo. Pag-pray natin si Pastor, pasok yung mga leaders ito. Diba? May kasabay agad ako eh. Pagbaba ko, naghilamos lang ako. Pagbaba ko, wala. Sariwang-sariwa uli. Tapos na yung problema. Amen ba? Palakpakan naman natin si Lord. Diba? Okay lang yan. Isigaw mo. Diba? Sambahin mo ang Panginoon. Kung hindi mo na alam kung anong gagawin, nalilito ka na. Wala na.
Kung may trumpeta ka dyan, hipan mo na. Woo! Hipan mo. Di ba? Sabi, okay. Sabi ng mga first time nandito, saan ba ako nakapasok? Okay, tama na. Inom muna. Okay, next. Number 3 na po tayo. Huwag kang susuko. Say mo sa tabi mo, kapatid, huwag tayong susuko. Diba? Naalala nyo ba tong song na to? Bago ako magpatuloy, paki-play nga. Kapag dumarating ka na sa punto na parang gusto mong sumuko. Ayan. Antindi ni Pastor talaga. Freddy Aguilar pa napili. Hindi, yung kanta po, pakinggan natin. Buhay natin parang isang suga. Kung minsan panalo, kung minsan ay talo. Ang umaaya ay di nagwawagi. Ang nagwawagi ay di umaaya. O, yun nakakaalam, sumabay tayo. Talo sa ngayon. Mga tatay dyan, sabay po tayo mga tatay. Yeah. Huwag lamang susuko, ituloy lang ang laban. Ang umaaya ay di nagwawagi. Ang nagwawagi ay di umaaya. Yun. Okay, praise God. Ayan, gusto niyo bang magwagi sa takbuhan na atin pong sinalihan? Huwag na huwag kayong aayaw. Huwag na huwag kayong susuko. Ang buhay Kristiyano ay hindi nangangako ng mapayapa at maayos na buhay walang problema. No? Pero maniwala kayo, yung bukas na naghihintay sa atin, punong-puno yun ng kapayapaan. Pero ang buhay po natin, ganun pa rin. Hindi pa rin tayo makakaligtas sa mga pagsubok na dadaanan po sa mundong ito habang tayo naririto. Pero may pangako ang Diyos. Sasamahan ko kayo. Tutulungan ko kayong mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na inyong dinadaanan. Kaya mga kapatid, talong-talo ka kapag umayaw ka. Pero hanggat ikay mananatili, hanggat ikaw ay maninindigan, hanggat ikaw ay tatayo dyan sa kinalalagyan mo at hahayaan mong dumaan sa iyong pagsubok at hanggat sa ito'y makaalis, nandun ka pa rin. Maniwala ka, kailanman hindi ka pwedeng talunin ng gawa ng kaaway. Huwag na huwag ka lang susuko. Yun lang naman ang pagkatalo ng Kristiyano. Kapag siya'y sumuko, tumalikod, at iniwan na ang mga bagay na dati niyang ginagawa. Hebrews 10 verse 36. Kinakailangang magtiis pa kayo para magawa ninyo ang kalooban ng Diyos. Ikaw ang kinakausap ng Diyos. Maaring isa sa inyo rito, 2, 3, 5, 10, 20, no? Kinakausap ng Diyos ngayong umagang ito. Magtiis ka pa. Magtiis ka pa para magawa ninyo ang kalooban ng Diyos. At upang matamo ninyo ang kanyang ipinangako. Kailangang manatili ka dyan. Hayaan mo lang ang ginagawa ng Diyos. He is in control.
kahit gaano kabigat yan, hindi totoong diyan matatapos ang buhay mo, diyan matatapos ang paglilingkod mo. Hindi. Napakalaki pa ng pag-asa mo hanggat ikaw ay nasa Panginoong Diyos. Para sa lahat ng mga cell leaders na naririto, gusto kong sabihin sa inyo, tuloy-tuloy lang kayo. Patuloy nyo lang na i-invest ang buhay nyo sa kanila. Yung time nyo, yung effort, yung pera nyo, patuloy lang kayong mag-alaga. Mahalin nyo lang lahat ng mga pinapaalaga ng Diyos. Hindi sa walang kabuluhan ng lahat ng inyong ginagawa. Manatili lang kayo. Magtiis pa kayo. Magpatuloy kayo. 1 Corinthians 15 verse 58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ng inyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Tuloy-tuloy lang po. Amen ba? Kahit anong mangyari, lagi niyong tandaan, panalo ka na. Yun lang ikaw ay magamit at maglingkod sa Diyos, panalo na. Amen ba? Grabe yun. Wala nang sasarap at gaganda pa sa buhay na ikaw ay naglilingkod. Privilege talaga ang paglilingkod sa Diyos. Privilege po yan. Anong sabi po ng next slide natin? When you are tempted to give up, your breakthrough is probably just around the corner. Napansin niyo yung picture? May picture yan, ayan. Isipin niyo, ang layo na nang naabot niya. Talaga namang ang dami na niyang sinakripisyo. Pero wala. Tumigil pa iisa ng asarol Iisa ng ganyan. Guguho na yung napakaraming diamonds. Tumigil pa. Naku, sayang. 'Di ba? Ay pag yung nasa taas ay hindi tumigil, siya makakakuha. Pero sayang. Kaya mga anak ng Diyos, ang tagal mo na 1 buwan ka na ba sa church? 1 taon? 2 taon? 5 taon? Ang dami mo nang ginawa. Ang dami mo nang pinakita sa iyo ng Diyos na tagumpay. Ang dami mo na rin sakripisyo. Ang dami mo ng puhunan. Nandun na 'Di ba? Ngayon ka pa ba naman susuko? Wag mong papayagan na ang blessing mo ay mahadlangan dahil sa iyong kapaguran o dahil sa iyong naranasang pagsubok sa buhay. Magpatuloy ka lang. Amen ba? Naglilingkod ka na rin lang Sinimulan mo na rin lang. Mga anak ng Diyos at mga kapatid ko sa Panginoon, tapusin na natin ito. Maaring bukas sa makalawa, dumating na ang Panginoon. Tapos titigil ka. Sayang. Laban ng laban. Diba? Laban po ng laban. Hindi totoong walang mapapala sa ginagawa mong paglilingkod at ginagawa mong pagbibigay sa gawain ng Diyos. Dahil ikaw mismo ang unang pagpapalain ng Panginoon. Amen ba? Again, sabi mo sa tabi mo, huwag tayong susuko. John 16 verse 33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Mga anak, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya hindi pwedeng hindi ka magtatagumpay, anak kita. Itong sabi ng Diyos. Amen ba? Kaya kung ang tatay mo ay winner ka rin. Amen? Walang anak ng Diyos ang nananatili sa pagtitiwala sa Diyos ang makakaranas ng katalunan. Lagi kang magtatagumpay. 3 bagay bago tayo lumabas ng bulwagang ito ang dapat nating tandaan. First, magtiwala na ang plano ng Diyos ay mabuti. Second, magpuri at magpasalamat sa kabila ng iyong mga nararanasan. At ang huli at napakahalaga, huwag kang susuko o bibigay sa pagsubok na iyong dinaranas.
Walang permanente sa mundo. Hindi permanente kahit ang pagsubok. Yan ay nakikiraan lamang sa iyong buhay. Bayaan mo lamang na gawin ng pagsubok na yan ang purpose niya. Kapag nagawa ng pagsubok na yan ang purpose niya sa buhay mo, magtiwala ka. Yung pagsubok na dumating sa iyo, sasabihin mo, ito pala'y isang napakalaking pagpapala sa buhay ko. Paglampas mo sa pagsubok na yan, naghihintay ang promotion, ang panibagong pintuan, naghihintay ang mga iba't ibang mga blessing ni Lord na nakalaan para sa iyo. Kaya ngayon, kung kanina parang nakakapanghina ka, nanlalambot ka, nahihirapan, ngayon, ilagay mo sa puso mo, dapat excited ka na malampasan ang pagsubok na yan. Ilagay mo sa puso mo na kinakailangang lampasan mo yan. Huwag mo nang tingnan ang pagsubok. Ilampas mo sa pagsubok ang iyong mga mata. At sa likod ng mga pagsubok, naghihintay ang napakaraming pagpapala sa inang Diyos. Tumayo po tayong lahat.